Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mga pamosong manlalaro ng basketball na pagbaba ng kanilang late 30s ay unti-unti nang humihina ang tuhod at pumapantay ang laro? Karaniwan na yan sa mundo ng sports dahil traidor talaga ang edad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang dambuhala sa PBA na hindi basta-basta natinag bagkus ay umabot pa sa edad na 50 sa loob ng court? Ito ang kwento ng isang lalaking hindi lang hinarap ang mga siko sa ilalim ng ring, kundi maging ang mga matitinding kontrobersya sa labas ng hardwood. Na-deport, nasuspinde, kinasuhan, at halos isumpong ng publiko. Pero sa huli ay nanatiling nakatayo bilang isa sa pinakaalamat na sentro sa kasaysayan ng Philippine basketball. Kilala niyo ba kung sino ang tinutukoy ko? Walang iba kundi ang tinaguriang The Rock. Saan na nga ba siya dinala ng kanyang tadhana? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sariwain muna natin kung saan ba nagmula ang higanting ito. Ipinanganak siya noong March 2, 1973 sa Nuku Alofa, Tonga. Ang kanyang ama ay purong Tongan habang ang kanyang ina naman ay isang Pilipina na tubong Samar. Noong bata pa siya, lumipat ang pamilya nila sa Inglewood, California at doon na siya lumaki. Alam niyo ba na hindi naman talaga basketball ang unang pag-ibig o plano sa buhay nitong si Asi? Kumpara sa ibang sikat na manlalaro na hawak na ang bola simula pagkabata, medyo huli na siyang nagsimulang maglaro ng seryoso. Pero kapag biniyayaan ka ng pambihirang tangkad at natural na lakas ng katawan, hindi ka talaga makakapagtago sa mga mata ng mga talent scout. Mabilis siyang napansin ng mga coach habang nag-aaral sa Amerika. Naglaro siya sa California State University Bakersfield at naging malaking bahagi pa ng koponang nag-back-to-back Division II championships noong 1974 at 1975. Lumipat din siya sa BYU Hawaii para sa kanyang huling taon sa kolehiyo kung saan mas lalo pang nahasa ang kanyang abilidad bilang isang dominanteng sentro. Kahit na naging maganda ang kanyang performance sa kolehiyo, hindi pinalad si Asi na makatapak sa entablado ng NBA. Pero kung minsan talaga, kapag nagsara ang isang pinto sa Amerika, may naghihintay pa palang mas malawak na bintana ng pagkakataon sa kabilang dako ng mundo. Noong huling bahagi ng 1990s, naghahanap ang PBA ng mga malalaking Phil-Am at Phil-Foreign players na pwedeng sumabay at tumapat sa lakas ng mga foreign imports. Kaya naman nang matuklasan ng mga scout na may dugong Pilipino pala si Asi mula sa kanyang ina, hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad siyang inanyayahan na lumipad patungong Pilipinas. Bago tuluyang sumabak sa main league, ipinakita muna niya ang kanyang bagsik sa PBL sa ilalim ng kopo ng Blue Detergent Kings. Doon pa lang ay nabuo na ang isang makasaysayan at matinding rivalries sa pagitan nila ng isa pang dominanting higante na si Eric Menk. Pareho silang malaki, malakas at may pambihirang talento, kaya naman bawat tapatan nila ay talagang inaabangan at pinag-uusapan ng buong bansa. Pero ang tunay na pagsabog ng pangalan ni Asi ay naganap noong taong 1999 nang direkta siyang kunin ng Mobilin Phone Pals sa PBA. Hindi binigo ng Phil Tongan ang mga umasa sa kanya dahil sa kanyang mismong debut game laban sa Tanduay ay nagtala agad siya ng halimaw na estatistika na 32 points, 20 rebounds at 8 assists. Isang laro lang ang kailangan para mapatunayan sa buong liga na may bagong hari sa ilalim ng rim. Bukod sa kanyang halimaw na laro, tumatak din sa mga fans ang kanyang natatanging estilo tulad ng kanyang signature na blonde na buhok. Sa tangkad na 6 na talampakan at 9 na pulgada, kasabay ng dambuhalang pangangatawan, mabilis na nakuha ni Asi ang puso ng mga Pilipinong mahilig sa basketball. Dahil sa kanyang pambihirang lakas at hindi matitinag na presensya sa ilalim ng ring, binansagan siya ng lahat bilang The Rock. Sa loob ng court, kilala si Asi bilang isang tunay na enforcer na hindi marunong matakot makipagbanggaan kahit kanino. Noong panahon na iyon, sobrang pisikal ng laro sa PBA
at talagang siya ang isa sa pinakakinatatakutang sentro ng mga kalaban dahil sa kanyang dambuhalang katawan. Ang rurok ng kanyang karera ay dumating noong taong 2003 kung saan pinangunahan niya ang talk and text para makuha ang All-Filipino Cup Championship. Sa parehong taon, nakuha rin niya ang Finals MVP at itinanghal siya bilang PB a Most Valuable Player dahil halos wala talagang makatapat sa kanya sa ilalim ng ring kahit ang mga malalaking import mula sa ibang bansa. Pero alam niyo ba ang malaking misteryo sa kanyang makulay na karera sa PBA? Sa kabila ng kanyang pagiging napakadominanting manlalaro at isa sa pinakamagagaling na sentro sa kasaysayan ng bansa, iisang kampeonato lang ang napanalunan niya sa buong 24 na taon niya sa liga. Naging sobrang mailap ang swerte para sa kanya pagdating sa mga titulo dahil matapos ang kanyang panahon sa talk and text, ay madalas siyang mapunta sa mga koponang nagsisimula palang magbuo ng lineup o kulang sa mga sikat na kakampi. Habang ang ibang malalaking koponan tulad ng San Miguel, Ginebra at Alaska ay punong-puno ng mga all-star na manlalaro, si Asi naman ang kadalasang mag-isang bumubuhat sa kanyang buong team. Ilang beses pa siyang umabot sa finals at muntik nang magkampeon ulit, pero laging may humaharang sa kanya sa huling sandali. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang respeto ng mga tao dahil alam ng bawat tagahanga kung gaano siya katindi bilang individual na manlalaro. Subalit habang patuloy na umaakyat ang kanyang kasikatan, sunod-sunod din ang mga matitinding kontrobersya na dumarating sa kanyang buhay na halos magpabagsak sa kanyang karera. Ang pinakamalaking issue na kanyang hinarap ay ang kontrobersya sa kanyang pagiging mamamayang Pilipino o ang tinawag noon na PhilSham issue. Noong taong 2000, tuluyan siyang ipinatapon o na-deport palabas ng Pilipinas dahil kinwestiyon ng Bureau of Immigration ang kanyang mga dokumento at sinabing kulang ang patunay na Pilipino ang kanyang ina. Napilitan siyang umalis ng bansa, ngunit bilang pagpapakita ng suporta, ang buong koponan niya sa Mobilin ay sabay-sabay na nagpakulay ng blonde sa kanilang mga buhok. Ito ay naging isa sa pinakasikat at hindi malilimutang tagpo sa kasaysayan ng PBA. Nakalikha man siya ng paraan upang makabalik matapos ayusin ang kanyang mga papeles, ay muling nabuhay ang isyong ito noong 2004 na naging dahilan upang masuspindi na naman siya habang iniimbestigahan ang kanyang mga record. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang mga pagsubok dahil nasangkot din siya sa issue ng ipinagbabawal na gamot noong 2003 matapos magpositibo sa pagsusuri. Noong 2009 naman, kinasuhan siya ng gobyerno dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis na umabot sa milyon-milyong piso. Umabot ng halos 8 taon ang paglilitis bago siya tuluyang napawalang sala noong 2017 dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ang init ng ulo ni Asi sa loob ng court ay talagang hindi nawala sa mga sumunod na taon ng kanyang karera. Noong taong 2016 naman, naging viral sa buong bansa ang kanyang ginawang pagsampal sa manlalarong si David Semerad habang ipinagtatanggol ang kanyang kakamping import sa koponan ng NLX. Dahil sa matinding insidenteng ito, napatawan siya ng suspensyon at pinagmulta ng malaking halaga ng PBA. Sa parehong taon din ay nagkaroon siya ng hindi pagkakaintindihan kay Coach Yeng Guyao dahil nabawasan ang kanyang oras sa paglalaro sa loob ng court. Pero sa kabila ng lahat ng mga ingay at kontrobersya na ito, hinding-hindi pa rin nawala ang paghanga at respeto ng mga tagahanga sa kanya dahil alam ng lahat na siya ay isang palaban at totoong tao na walang itinatago. Bukod sa kanyang makulay na buhay sa PBA, si Asi ay kilala rin bilang isa sa pinakatapat na manlalaro ng pambansang koponan. Ilang beses niyang dinala ang bandila ng Pilipinas sa mga malalaking laban sa ibang bansa tulad ng Asian Games at FIBA Asia Championships. Ang isa sa pinakatumatak na laban sa kanyang buhay ay noong 2002 Asian Games kung saan nakatapat niya ang higante ng China na si Yao Ming na naging sikat na superstar sa NBA. Kahit na natalo ang Pilipinas sa larong iyon, naging napaka-espesyal ng tagpo naman ito dahil nagawa ni Asi na dangkan si Yao Ming sa isang pagkakataon. Kwento nga ni Asi, pagkatapos ng seryosong puntos na iyon, ay sunod-sunod na pinalpal ni Yao Ming ang kanyang mga sumunod na tira.
na parang naglalaro lang sila ng volleyball sa loob ng court. Habang lumilipas ang mga taon, isa-isa nang nagretiro ang mga kasabayan ni Asi sa liga. Karamihan sa mga manlalaro ay nahihirapan ng sumabak kapag tumapak na sa edad na 30 dahil sa mga pinsala sa katawan at labis na pagod, ngunit si Asi ay patuloy pa ring naglaro. Ang naging malaking sikreto niya ay ang matinding disiplina sa sarili. Noong sumapit siya sa edad na 40, tuluyan niyang binago ang kanyang pamumuhay kung saan tinanggal niya ang kanin at asukal sa kanyang mga kinakain araw-araw. Naging mas mahigpit din siya sa kanyang pag-eehersisyo kahit na walang laro ang liga, kaya naman bumalik ang kanyang magandang kondisyon. Sa edad na 41, nagawa pa niyang makuha ang parangal bilang Comeback Player of the Year habang naglalaro sa Air 21. Sa kabuuan ng kanyang mahabang karera, naglaro siya sa iba't ibang koponan tulad ng Mobiline, Talk and Text, Coca-Cola Tigers, Meralco Bolts, Air 21 Express at NLEX Road Warriors. Naglaro rin siya sa Asian Basketball League para sa San Miguel Beermen kung saan naging kampeon at MVP noong taong 2003. Pero higit sa lahat ng mga parangal, ang pinakatatak ni Asi ay ang kanyang pambihirang tibay. Sa buong kasaysayan ng PBA, 2 manlalaro lang ang nagawang umabot sa edad na 50 habang aktibong naglalaro at isa siya sa 2 natatanging taong iyon. Noong December 2023, opisyal na siyang nagretiro sa edad na 50 at kasabay nito ay itinaas ng NLX ang kanyang jersey number 88 bilang pagpaparangal sa kanyang malaking ambag sa basketball. Ngayon, nananatili siyang aktibo bilang gabay ng mga bagong manlalaro at ambasador ng koponan habang nagtuturo sa mga kabataan. Sa tingin nyo, may makakagaya pa kaya sa tibay at tatag na ipinakita ni The Rock sa loob ng court o mananatili na lang siyang nag-iisang higante na umabot sa edad na 50 sa kasaysayan ng ating bansa? I-share mo naman ang opinion mo sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.